A pleasant morning to each and everyone, especially to you, ma'am. I am Nora G. Pasawilan, the second reporter from the Group 5. Historical background of globalization. The historical background of globalization is a broad and complex topic encompassing a wide range of economic, political, social, and cultural processes that have evolved over centuries. Below are some key references that provide insights into the historical development of globalization. So, the historical background of globalization is a broad and complex topic encompassing a wide range of economic, political, social, and cultural processes that have evolved over centuries. Globalization is a complex with roots in various historical events and development. So, dito na napapaloob yung interconnectedness and interdependence, different aspect of society. Mahalaga para sa atin na maunawaan at maintindihan yung historical background of globalization. Again, that globalization refers to the interconnectedness from one country to another country. Salient features of globalization. Hereunder are the general characteristics of globalization. Liberalization. It stands for the freedom of the entrepreneurs to establish any industry or trade or business venture within their own countries or abroad. Ang liberalization ay nangangahulugan ng kalayaan ng mga negosyante na magtatag ng anumang industriya o kalakalan o negosyo sa loob ng kanilang sariling bansa o sa ibang bansa. Free trade. It stands for free flow or trade relations among all the nations. It stands for keeping business and trade away from excessive and rigid regulatory and protective rules and their regulations. So, ang free trade ay nangangahulugan ng malayang daloy ng mga relasyon sa kalakalan sa pagitan ng lahat ng mga bansa. Globalization of economic activity. Economic activities are governed both by the domestic markets and the world market. It stands for the process of integrating the domestic economies with the world economy. Ang mga aktibidad sa ekonomiya ay pinamamahalaan ng parehong mga domestic market at ng pandaigdigang merkado. Ito ay kumakatawan sa proseso ng pagsasama ng mga domestic ekonomiya sa pandaigdigang ekonomiya. Liberalization of import-export system. It stands for the liberalization of the import-export activity involving a free flow of goods and services across borders. Ito ay kumakatawan sa liberalization ng aktibidad sa import-export na nagsasangkot ng malayang daloy ng mga kalakal at serbisyo sa kabila ng mga hangganan. Ito na yung nagpapalitan ng product from one country to another country. Number 5, privatization. Globalization stands for keeping the state away from ownership of means of production and distribution and letting the free flow of industrial, trade and economic activity among the people and their cooperations. Ang globalization ay nangangahulugan ng pag-iwas ng Estado sa pagmamay-ari ng mga paraan ng produksyon at pamamahagi. Pinapayagan ito ang malayang daloy ng mga aktibidad sa industriya, kalakalan at ekonomiya sa pagitan ng mga tao at kanilang mga pakikipagtulungan. Increased collaboration. Encouraging the process of collaboration among the entrepreneurs with a view to secure rapid modernization, development, and technological advancement is a feature of globalization. Ang paghihiyakat sa proseso ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga negosyante upang makamit at ang mabilis na modernisasyon, pag-unlad at pagsulong sa teknolohiya
ay isang katangian ng globalization. Ang privatization ay naglalayong palakasin ang papel ng pribadong sektor sa ekonomiya. Ang nadagdagang pakikipagtulungan ay nagtataguyod ng pagbabahagi ng kaalaman, teknolohiya at mga mapagkukunan sa pagitan ng mga bansa. Ang dalawang konseptong ito ay naglalayong mapabilis ang paglago ng ekonomiya at pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan at pagbaba. Economic reforms, encouraging fiscal and financial reforms with a view to give strength to free trade, free enterprise, and market forces of the world. Globalization stands for integration and democratization of the world's culture, economy, and infrastructure through global investments. Ang paghihiyakat sa mga reforma sa pananalapi at pinansyal na may layuning palakasin ng malayang kalakalan, malayang negosyo at mga puwersa ng merkado sa buong mundo. Ang globalisasyon ay kumakatawan sa integrasyon at demokratikong pagbabago ng kultura, ekonomiya at infrastruktura ng mundo sa pamamagitan ng mga pandaigdigang pamumuhunan. Number 3. Effects of globalization on state function. The effect of globalization on state function refers to the ways in which globalization influences the ability of states or countries to perform their core functions such as governance, sovereignty, economic management, and social welfare. The relationship between globalization and state function is complex, with globalization often challenging traditional notions of state sovereignty while also providing new opportunities for governance, economic growth, and international cooperation. Ang mga epekto ng globalization sa tungkulin ng Estado ay tumutukoy sa mga paraan kung saan naiimpluwensyahan ng globalisasyon ang kakayahan ng mga Estado, mga bansa, nagampanan ang kanilang mga pangunahing tungkulin tulad ng pamamahala, soberanya, pangangasiwa sa ekonomiya at kapakanan ng lipunan. Ang relasyon sa pagitan ng globalisasyon at mga tungkulin ng Estado ay komplikado, kung saan ang globalisasyon ay madalas na naghamon sa tradisyonal na mga konsepto ng soberanya ng Estado habang nagbibigay din ng mga bagong pagkakataon para sa pamamahala, paglago ng ekonomiya at pakikipagtulungan sa internasyonal. So that's all po. Thank you.